Nagsorry na ang kapatid noontime show na EAT kasunod ng kontrobersyal na biro ng host nitong si Joey De Leon noong Sabado. Pag-aaralan ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ang mga reklamong kanilang natanggap kasunod ng isang biro ni Joey De Leon sa programang EAT. Ito ang mga pangyayari na naganap na kamakailan lang sa industriya ng telebisyon at kaugnay ito sa sulat ng paumanhin mula sa MTRCB. Kaya't huwag natin ito palampasin mga idol. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Humingi ng paumanhin ang buong pamunuan ng MTRCB sa pamamagitan ng isang sulat. Narito at ating babasahin mga idol, at tatagalugan ko para sabay-sabay nating maintindihan. Una, nais naming iparating ang isang opisyal na sulat ng paumanhin mula sa pamunuan ng MTRCB kay Chairperson Lala Soto. Ang sulat ay may kinalaman sa naging kontrobersya sa EAT, lalo na sa segment na Gimme 5, kung saan kasama ang host na si Joey De Leon. Sa round 1 ng segment ng EAT, ang mga contestant ay inutusan na magbigay ng mga bagay na maaaring isuot sa leeg. Ngunit, naging kontrobersyal ang episode nang biglang banggitin ni Joey ang salitang lubid nang walang karagdagang pagsusuri o paliwanag. Ito ay nagdulot ng malalim na pag-aalala sa ilang manunood, dahil ang salitang lubid ay may koneksyon sa isyu ng Dahil dito, marami sa mga netizens ang nag-react at nagpahayag ng kanilang damdamin. Sa aspeto nito, ang pamunuan ng EAT ay humihingi ng paumanhin sa mga taong labis na naapektuhan sa nasabing pahayag. Itinataguyod nila ang responsable at maayos na pagsasagawa ng kanilang programa upang magkaroon ng magandang karanasan ang mga manunood. Maraming salamat po at lubos na gumagalang, Jennifer EAT, Head of Creative and Production Operations. Gayunpaman, may mga nagtatanong kung bakit dinaan sa sulat ang kanilang paumanhin at hindi sa publiko. Ngunit, importante ring tandaan na ang pagsasagawa ng pahayag ng paumanhin ay isang paraan ng pagtanggap ng responsibilidad. Naglabas din ng kani-kanyang reaksyon ang ilang kilalang personalidad na si Rendon Labrador, isang social media influencer, ay nagpahayag ng kanyang opinyon hinggil sa issue. Sabi niya, "Pasalamat ka, wala na ako sa Facebook na kalusot ka ngayon." Nagpahayag din ng suporta ang mga fans ng TVJ, na kilala rin bilang Tito Vic and Joey, at sinabi nilang, "Kapag si Joey De Leon ang binastos mo, buong Pilipinas ang magiging kalaban mo." Gayunpaman, hindi rin maiwasan ni Christy Ferman na magbigay din ng kanyang opinyon, at hiniling sa mga bashers at taga-suporta ni Vice Ganda, at ng programang It's Showtime, na maghinay-hinay sa mga ibinabatong salita, lalo na't wala naman ginawang kasalanan si Chairperson Lala Soto. Ipinapaalala niya ang kahalagahan ng pag-iingat sa mga salitang binibitawan. Sa huli, hinahangaan si Christy Ferman sa kanyang malawak na kaisipan, at pagtanggap sa mga pambabatikos. Ang kanyang matapang na pahayag, ay nagpapakita na tayo ay dapat maging responsable sa ating mga salita at kilos, sapagkat ang panahon ngayon ay mapagbiro, at maaring bumalik sa atin ang mga bagay na ating sinasabi. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!